Ayan mga ka-fishing at magandang umaga sa inyo lahat. Ito ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko gumawa ng casting lure o pamain na gawa sa kahoy mga ka-fishing. So ipapakita ko sa inyo ay yung pattern kung paano ko to ginagawa mga ka-fishing. So ayan, at bago ang lahat pala, ako ay nagpapasalamat kay Master Banjo Cruz mga ka-fishing, kasi siya ang nag-post sa akin at nagpumilit na gumawa ng pain na to. Ginaya ko yon sa kanya at ngayon ginawan ko ng pattern para ipabigay ko rin sa inyo at ibahagi ko rin sa inyo mga ka-fishing yung natutunan ko kay Master Banjo. So ito na mga ka-fishing. So sa lahat mga ka-fishing, magandang umaga, happy Sunday sa lahat ng mga anglers. Ang video na to ay para sa gustong matuto mga ka-fishing, sa gusto lang matuto kung paano gumawa ng king frog lure na pang casting mga ka-fishing. So yun nga, sinasabi ko sa inyo, ito'y ginawa ko talaga kasi para hindi na kayo bumili, kasi yung nabibili sa online hindi ka sigurado kung sakto yung sukat, kung sakto yung bukod sa sukat niya, yung bigat niya, kung sakto. Pero yun sa online, alam ko, mga plastic yan, yung mga ano. Pero mas maganda yung gawa nyo mga ka-fishing. So ngayon, tutulungan ko kayo kung paano yon gawin mga ka-fishing. Kaya dito, sa gusto lang sa gusto lang matuto. Kasi maraming anglers na gustong matuto gumawa ng king frog lure na tinatawag, yung pang-casting na lure. So yung iba bumibili, mahal. So ngayon siguro may matututunan kayo dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag pattern sa kahoy, kasi kahoy lang to mga ka-fishing. Kahoy lang to, kagaya nito. Yan, kahoy lang. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano mag pattern nung kahoy at saka yung sukat. Pero hindi pa buo ito, ang pinakasukat wala pa sa ilalim kasi medyo mahaba ang video pag pinakita ko sa inyo at sinalaysay. So siguro sa YouTube channel natin makikita nyo doon, Kamata Fishing Adventure, na nandoon nakadikod lahat ng sukat, yung itsura, yung figura, paano nabuo. Mayroon na ako diyang in-upload mga ka-fishing, kaso nga lang hindi nakadikod dyan, hindi nakasukat, at hindi ko rin nailagay yung ano, kasi yan ay sample lamang. Kung totoo at tunay, pero kanina tinesting na natin at nakadali tayo ng isa. So ayan, i-upload ko rin dyan sa YouTube natin kung gaano kaganda at talagang sulit at nakadali ng isang mamaw mga ka-fishing. Isa lang kasi hindi naman tayo nagtagal doon, talaga sinubukan na natin at kasama na rin enjoy ng fishing, casting. So kaya nga yun mga ka-fishing, bibigay ko sa inyo ang details lang to, pero hindi pa yung kabuuhan, at gagawan ko pa ng video para sa inyo yung kabuuhan nito mga ka-fishing. So let's go. Ito nga mga ka-fishing, nakikita nyo tong kahoy na to. Ayan, may sukat yan. Nakikita nyo, yan ang pattern. Ayan, lahat ng guhit dito mga ka-fishing. Ito simula dito papunta rito sa center to sa kabilang sukat dito. Ayan. Tsaka to, may mga sukat yan mga ka-fishing, kasi hindi naman lalango yan na maganda kung walang sukat. Ganon din dito. May sukat din yan papunta sa center papunta rito, at saka yung kabuuhan dito papunta rito sa kabilang kanto mga ka-fishing. Ayan, yan yung ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumawa at paano mag-decode dito sa kahoy na to mga ka-fishing. Ayan, ang ginagamit ko ditong kahoy mga ka-fishing is palot china, kasi ang palot china ay magaang mga ka-fishing. Ayan, so ibibigay ko sa inyo yung sukat pero hindi pa yung sukat na to ay hindi pa sa pang ilalim pang ilalim. Kita nyo to mga ka-fishing, may forma na siya. Yan ay medyo naka-kub ng konti yung likod. Yan ang pinakalikod, naka-kub siya, nakaganon siya ng konti. Yan, naka-kub siya ng konti, nakikita niya diba? Naka-kub siya ng konti mga ka-fishing. Yan ang harapan, ito yung hulihan. Yan. So malaki pang kukuskusin dyan mga ka-fishing. Ayan yan ang harapan
So marami pang ano diyan magagawa, marami pang ano diyan gagawin. Hindi lang yan yan ay naka-pattern lang, naka-forma lang na ganyan na ganyan ang lalabas sa pattern. Yan. Ayan, ito na mga fishing. Yan ang sukat niyan. Simula dito sa center, ang kabuuhan nito mga ka-fishing ng kahoy na to is naka-square lang. Naka-square lang yan ha. Pero ang kabuuhan nito, hindi ko alam kasi binawasan ko na eh. Pero ang dapat, ang standard nito is mga 5 cm. Mga 5 cm simula dito. Ngayon, yung 5 cm na yun, susukatan nyo ng gitna. Ito. Yan, simula dito, papunta rito, 5 cm. Mga ka-fishing. O kahit lumagpas pa, basta kunan nyo ng gitna. Ito. Bihitan nyo ng gitna papunta rito, mga ka-fishing. Ayan. Pag nakuha nyo na yung gitna, simula dito sa may center, sa puwitan, yan, idikit natin ng konti. 5 mm, simula dito sa kabilang center na to. Teka lang, malaki yung daliri natin. Ito. Simula sa center, ito yung center. Yan ang pinakagitna ng kahoy. Simula dyan mga ka-fishing, papunta rito is 5 mm. Ayan, sa lahat ng nanonood dyan, sundan na maigi. Simula dito sa center, papunta rito is 5 mm. Simula naman dito sa center, papuntang left, ay right, 5 mm din. Kasi kabuuhan, 1 cm yan mga ka-fishing. So, ang haba ng kahoy na to, na pinutol mga ka-fishing, ang haba nito, papunta rito, is nagkaka-equivalent siya ng 4 cm. 4 cm lang ang haba mga ka-fishing. Nakikita nyo tong gitna, medyo bilis-bilisan ko kasi yung ano, basta sundan nyo na lang, i-post nyo na lang kung hindi nyo masundan ng maayos. I-post nyo na lang yung video para maano, at may nagsasounds dito sa ating tabi. Kaya baka mag-copyright tayo. Ayan ha, simula dito, yung pinakahaba ng kahoy ha, standard na sukat yan mga ka-fishing, papunta rito is 4 cm. Ayan o, 4 cm. Simula dito, ang sukat nyo simula dito sa pinakaulo papunta rito is 1.5 cm. 1.5 cm. Ayan. Tingnan nyo ha, 1.5 cm. Dito sa curve nya papunta rito, ang sukat nito mga ka-fishing simula sa center, hindi ko nga pala nalagyan. Hindi ko pa nalagyan mga ka-fishing. Simula dito hanggang dito is 1. Yan. Simula naman dito papunta rito is 1 cm din yan. 1 cm, 1 cm, left and right, 1 cm. Pag simula dito sa pinakakanto ng 1 cm, siyempre mag-uhugis kayo pabilog, parang ganito. Mag-uhugis kayo ng pabilog. Yan. Ang sukat niyan mga ka-fishing, simula dito sa kanto papunta rito is 0.5 cm lang. 0.5 cm lang ha, kalahati lang ng 1 cm. Ganon din dito sa kabila mga ka-fishing para pantay, balanse ang bigat niya mga ka-fishing. Ayan ang buong details niyan. Kaya yan is King Praglor how to pattern on wood mga ka-fishing. Yan. Pero ang ibang details yan mga ka-fishing ay hindi pa buo yung ibang details nito. So, ilalagay ko sa susunod nating video. Ayan, basta tandaan nyo lang, ano nyo lang yung ano. At ito pa mga ka-fishing ha, ang layo nito, papunta rito, is 1.5. Yan, nasabi ko na kanina, 1.5 lang yan mga ka-fishing. Ang haba ng kahoy, ulitin ko, 4 cm. Ayan mga ka-fishing ha, 4 cm lang ang haba ng kahoy. Ang gagamitin yung kahoy, hindi nakadepende sa inyo, pero ang dabi sa akin, palot China. Ayan mga ka-fishing. Yan ay sinishare ko sa inyo at binabahagi ko sa inyo mga ka-fishing dahil gusto ko ring may alam din kayo bilang isang anglers. Hindi ko naman sinabing mga veterano ako at hindi ko rin sinabi na professional ako sa larangan ng ganito mga ka-fishing. Ito ay sinishare ko lang ang aking kaalaman na kung paano gumawa ng ganitong pamain. So maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like and share kung nagustuhan nyo yung video na to. Paki-like and share nyo para makita naman ng iba at magawa rin ng iba. So maraming salamat. Good luck. At tabayanan nyo yung susunod na video, yung pang-ilalim ang sukat nun. So maraming salamat sa lahat. Bye bye. Maraming salamat.